Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa viral na balita kung saan isang trahedya ang naganap sa mag-iina sa Bulacan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Noong May 15, 2025, pumutok ang balita tungkol sa isang ina na sinunog ang sarili matapos silaban ng kanyang 3 anak sa Santa Maria, Bulacan. Nabigla ang lahat sa balita at haka-haka ng mga tao ay dahil ito sa depresyon. Nadatnan silang sunog sa isang bahay sa Barangay San Vicente. Kwento ng kanilang kapitbahay na sabi pa raw ng 6 na taong gulang na panganay ang nangyari sa kanila. Sabi niya binuhusan sila ng gas ng kanilang mama at sinilaban. Kinilala ang 28 years old na ina na si Joyce Aspero. Ang bunsong anak na si Cairo ay agad na namatay. Naisugod naman sa ospital ang 2 bata na sina Kyle at Kimwell at ang kanilang ina, ngunit kalaunan ay binawian din sila ng buhay. Base sa investigasyon, isang araw bago ang pangyayari, nagpa-blotter sa barangay si Joyce dahil sa problema sa mister at sa kanyang pakialamera raw na biyanan. Ayon sa sumbong ng ina ng mga bata, pinag-aaway silang mag-asawa ng biyanan kaya't galit siya sa nanay ng kanyang mister. Ayon to sa blatter, pinag-aaway sila nung biyanan. Kumbaga, galit siya sa biyanan. Harapin po sana namin. Pero hindi na nangyari dahil kinabukasan, eto na yung bumungad sa amin na nagkaroon na ng sunog yung... Kinabukasan, nag-lockdown ng bahay si Joyce at pinatay ang supply ng tubig. Sinilaban niya ang 3 anak matapos buhusan ng mga ito ng paint thinner. Sa naging inisyal na investigasyon ng Santa Maria Bureau of Fire Protection, merong namataang posporo at isang bote ng paint thinner sa bahay ng mga biktima na maaaring indikasyon na sinadya ang insidente. Findings kasi namin dyan, parang yung mismong bata ang nasunog eh. Kumbaga nadamay lang yung higaan niya, parang gano'n. Malakas po yung probability na siyempre nagsindi, hindi naman siya magsisindi na walang open flame. Dito nakita namin na parang secondary lang yung burning ng property, parang yung tao po talaga yung unang sinunog. Unang nakitang wala ng buhay ang sunod na bangkay ng 1 taong gulang na lalaki sa higaan, habang nakita naman sa loob ng palikuran ang 2 nitong kapatid na nasa edad 3 at 6 na taong gulang. Noong panahong iyon ay wala ang padre de pamilya na kinilalang si PO1 Kim Aspero dahil ito ay nagtatrabaho sa Batangas. Ayon sa mga balita, habang nasa ospital si Joyce at nag-aagaw buhay ay sinampahan nito ng kasong parricide ng kanyang mister dahil sa ginawa sa mga anak. Pero kalaunan ay namatay rin si Joyce at ang nagreklamong si Kim ay nag-execute ng affidavit of desistance na sinumpaan sa harap ng duty prosecutor. Sinubukan siyang kapanayamin ng mga reporters ngunit tumanggi itong magkomento at humiling ng privacy. Ngunit kamakailan lamang ay naglabas siya ng video na nagdadalamhati sa pagkawala ng mga anak. Nakapag-post din siya sa Facebook ng kanyang asawa na binatikos naman ng isang kamag-anak ni Joyce. Bakit ang anak ko? Bakit sila ba, Panginoon? Pwede naman ako. Bakit sila ba, Panginoon? Bakit sila ba ang kailangan magkaya? Ako sana ang kinuha niyo, Panginoon. Bakit ka mga bata? Tiniyak naman ng Bulacan Police Provincial Office na sumasailalim na sa investigasyon ng pangyayari upang matukoy ang naging motibo sa krimen. Dahil sa nagkalat sa social media ang pangyayari, maraming mga haka-haka at komento ang mga netizens ukol sa trahedya. Ngunit ang pangunahing dahilan na lumalabas ay postpartum depression. Kaya't marami ang nagbahagi na mahalaga ang suporta ng asawa, lalo na sa mga bagong panganak na ina. Isang screenshot ng text ni Joyce ang lumabas kung saan humihiram siya ng pera dahil kulang ang budget
na 2,500 na binigay ng mister sa kanya. May mga balita din na nambababae ang kanyang asawang pulis kaya sila nag-away. Ngunit lahat ng ito ay espekulasyon lamang at walang nakakaalam sa tunay na dahilan kung bakit nagawa ito ni Joyce sa mga anak at sa sarili. Kaya't paalala sa mga mister, ingatan ang damdamin ng iyong asawa. Hindi sapat ang pagkain at tirahan. Kailangan din nila ng pagmamahal, pag-unawa at suporta. Ang depresyon ay totoo at delikado kung hindi matugunan ng maayos. Walang ina ang gustong saktan ang kanyang anak, ngunit kapag ang sakit ay nagpapatuloy at wala siyang nakikita at nakakausap, minsan nauuwi ito sa trahedya. Huwag kailanman ipagpalit ang iyong pamilya sa pansamantalang kaligayahan gaya ng babae, bisyo, alak, sigarilyo at mga kaibigan. Dahil laging nasa dulo ang pagsisisi. Hindi biro ang problema sa mental health. Marami ang akala mo ay okay lang pero wasak na pala. Paalala din sa mga nanay, kahit anong hirap ng buhay, huwag na huwag tayong magdalawang isip na humingi ng gabay sa Panginoong Diyos at sa mga taong totoong nagmamahal sa atin para maiwasan ang ganitong pangyayari. Ako po ay taus-pusong nakikiramay at nagdadasal para sa Aspero family. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa at sana'y makamtan ang katahimikan at pagpapatawad sa kanilang mga puso. Salamat sa pakikinig sa kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.